Ito na yung may-ari ng sidecar. Iniwan lang sa labas. Ito yung sa harap ng Pier 10 to guys. Ito dito. So, ito ginagawa favorite spot. Madali nilang ipapasok ito ngayon para hindi mabawasan. Ito isang kariton ng lampas. Kakarga na ito ngayon. Ito guys, yun, ilalagay nila pangharang yan, gagawin parkingan. Maalisin na yan. Ito yung mga plastic pinakuha nila. Lalo po tayo ng Vilayet. Ito, nasa kabana tayo ng Recto Avenue. So, ang daming mga kalat ulit dito sa may gilid. Ito, ginagawa nilang basura dito sa area. Dito rin tinatapak mga plastic. Ice cube, yung pasok na nila to. Isa pinasok na. Ito na yung may-ari ng sidecar. Iniwan lang sa labas. Ito. Ito, pinabalik siya. Pagbalik dito, pinalagyan mo na, kakailang po ako eh. So yun na, pinagbigyan na. Sa susunod, pag na-jump pa rin yan, ikakarga na yan. So ito guys, so ito yung relays ng PNR dati. Ito sa may huling boundary ng Recto Avenue. Ngayon, pag natuloy yung LRT extension hanggang doon sa may pier, so dito dadaan yan, no? So ngayon ang huling release ng PNR ay hanggang doon sa may Tutuban lang ito. So ngayon ito puno ng mga pabahay dito ngayon, no? Which is government area pa to sila dito. At ito yung mga hollow blocks yan, nasa cost ng obstruction. Daming kalat dito. So ito guys, pag dinaretso papunta sa may Delpan Street na. Ayan, so makikita nyo kung gaano kadugyot dito sa gilid niya, no? Ito, ilalagay na ng halaman. Karamihan ng mga tao dito ay mga residente na ng boundary ng Recto Avenue. Ito, kung papansin nyo guys, parang pesta lagi dito. Pero ito araw-araw na clearing to para itong sidewalk area na to ay madadaanan ng mga tao. Kaya so sobrang dami guys dito na sila sa labas nag-e-extend ng kanilang mga gamit. Ito mga wires ito na tatanggal na naman doon sa itaas. So ito katindi yung mga wirings dito. Tatanggalin na itong wiring dito na nakaganda. Recto Avenue sa may R10 na tayo guys. At ito, bumalik na naman yung mga informal sectors dito. Ito yung social na malabahay nila. Kaya ginawa nilang sariling tirahan. Ito, dami yun. Pero ganda ng bahay nila dito. Nakikita natin na sila ay nandito na Ito yung sa harap ng Pier 10 to guys. Yes.
mo sa tulay, yan. Pagtatawid ka sa kabila, yan, marami din mga informal centers yan sa kabilang side, oh. Yan. Pero hindi sila dito, yung iba sobrang dami dito na nakatira. So kinukuha yung mga ibang damit dito, yung mga nakasampay. Hindi ko kapit pala dito. So ito rin yung sa kabilang side kabayan, papunta sa may Adelpan Bridge. Ito tinatambakan nila ng basura. Ito ang laman naman nito guys, so yan mga kagamitan. Ito ano ba to? Yan o, mga basura. Dito nila tinatambak. So gaya kala nila garbage area dito. Ito hanggang kon, ito papunta sa may Adelpan Bridge na to. Pag diniretso. Kaya nag-iindog ito araw-araw dito eh. Kahit saan lang silang tatapon. Hindi niya sinasabihan. Sinasabihan na po namin, ikaw, lumalaban pa, tinasagot kami. Pag gano'n may tao kayo dito. Sino na? Hanggang alas 3 lang kasi kami dito, ay alas 2. Kami lang tinitingnan, pag nag-aalas na kami, ayun, pag dito nila tinatapon na ba doon natin pag-organ. Sino-sino yung nagtatapon eh? Sino-sino? Hindi niya makilala. Hindi mo kilala? Okay, sino-sino lang? Ano lang, yun na nga nag-ano dyan, kampay-kampay dyan. Ah, Dapat araw, gantayan ng barangay dito eh. barangay na? Dapat, Ginagawang kan, dump site na? araw-araw nililinis namin to. Ito si nanay taga DPWH kanay na. Ngayon araw-araw sila naglinis, so kaya lang sa mga basura gabi-gabi nila tinatapon. Nakapagtapon ako. So, sabi nga taga Divisoria daw. Saka sila natatapon sa gabi. Dapat, ang sabihan namin, nakagalit ang kami. At marami akong nakakaway ng mga ano dyan eh. Dapat dyan. Nakagalit. Dami na sinatapon. Ito guys, sinasampa na yung mga ibang basura dito na sa truck. Guys, nasa kabahan pa tayo ng R10 at nandito yung DPWH ngayon dito. Araw-araw sila naglinis, no? Yung mga halaman dito mini-maintain yan. Saka dito rin yung DPS para ito mga basura kinukuha. Ginagawa nilang tambakan ng Center Island dito.